Alhamdulillah sa gabay ng Allah sa atin at naging tayo ay alam nyo kung may tuturing na pinakamalaking biyaya sa atin, Jamson, dito sa mundong ito ay ang biyaya na ikaw ay magabayan sa Islam. Sister, totoo yan. Kasi bakit? Kasi mananatili sa mundo, sa libingan at sa araw ng buhay na walang hanggan. Ang araw ng paghukom. Bro, itong mundong ito, lahat ng anong meron tayo lilisanin. Tama? Ni pati pag namatay tayo, wala kang makakasama dun sa libingan mo na anong meron ka dito sa mundo. Maski yung mga mahal mo sa buhay, asawa mo, mga anak mo, wala. Ikaw lang ang matitira, ang pananampalataya mo sa tunay na nag-isang Diyos na ito ang kaligtasan. Ito ang paniniwala ng lahat ng mga propeta at ganun din ang mga mabubuti mong gawain. Samson. Kaya ang pagbabalik loob at pagtanggap sa Islam, ito ay dapat kusang loob na mula sa puso na para sa Allah. Na bakit mo tinanggap? Dahil para sa Allah. Hindi dahil para sa mga tao. Hindi dahil sa anong may ikarulong kang layunin. Dahil gusto ko ng kaligtasan, gusto ko ng buhay na mapayapa. Sa totoo lang, alam mo sister, sa Islam, pag ikaw nag-Muslim at isinabuhay mo ang Islam, mararamdaman natin yung katiwasayan, katahimikan, at kagandahan ng tamis ng turo ng Islam. Kung bakit siguro minsan nagkakaroon tayo ng mga lungkot at saka mga pagsubok, ay dahil hindi natin naisa sa buhay ng husto ang Islam. Pero datapwat ganun pa rin, despite na minsan ang buhay ng isang Muslim may mga lungkot, may mga pagsubok, yun ay isang uri ng biyaya sa Allah. Para subukan tayo hanggat saan natin makakaya ang pananampalataya at tibay ng ating pananampalataya. Dahil after all, what are the things in this world? All of this will be turned to dust. It will be fade away. Nothing will left except your faith in your good deeds that will remain, help you in your grave and also in the day hereafter. Kaya napakalaking biyaya bro ang pagbabalik loob sa Islam. Wallahi, hindi ito may bili ng anuman. Dahil ang sabi ng Allah sa Quran, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Kung sinong bibigyan ng Allah ng unawa, ng gabay, bubuksan at ipapaunawa sa kanya ang Islam. Hindi man kayo pinupersa na mag-Muslim kayo. Pinupersa kayo na mag-Muslim, bro. Kusang loobin, di ba? Correct, totoo yan. Kasi kung may pumuwersa sa inyo, walang saysay ang pagmumuslim ninyo. Dahil napilitan lang ng pala kayo. Di ba? At yung sa Islam, there is no compulsion in religion. Okay, bro? So, handa kayo magsaksi sa tunay na nag-isang Diyos na siyang kaligtasan, ang tanging yaman. Bago yun, bro, may tanong ko. Tiga saan ka sa atin sa Pilipinas, kapatid na Jamson? Sa Isabela po. Saan ka? Sa Isabela. Saan doon sa Isabela? Sa San Mariano. San Mariano. Okay. Tapos, ilang taon ka na rito sa Saudi? Almost 9 years na po. 9 years, oh. Yes. Oo nga, no? Tagal na rin, no? Tapos si sister, tiga saan? Sa Manila. Maynila. O nga, sa Baseco. O, di ba? Ayos na ngayon ang Baseco, ha? May naliligo na ngayon doon. Pinapaliguan na. Ang daming mga kababayan namin doon, mga Maranaw, mga nagtitinda doon. Okay. So, bro, may tanong ko muna, Jamsong. Anong dahilan sa'yo na bakit gusto mo mag-Muslim? Kasi yung mga katrabaho ko po ay... Khalas? خلاص ايش؟ لسه بعد التشيك هذا لا يا ولا دمان حسن شيء ما هذه هذا اللي قناه ضريبيه بارك الله فيك جزاك الله خير. At sinasabi ko ay anong dahilan na ikaw ay nag-Muslim? Kasi ang dahilan ko kung bakit ako gusto mag-Muslim, kasi parang nakikita ko kasi yung kahit yung sabi nila, kahit yung anong meron ka, basta meron sa Allah, parang yung kinakain mo halal, yung gawain mo halal, mabuti yung kalooban mo, parang gano'n. Parang nakikita ko sa isang Muslim ay yung kahit maliit lang yung mundo, parang maliit lang yung mundo, pero matiwasay, parang Matiwasay, matahimik bro, di ba?
Kontento na siya. Kontento kung anong meron siya. Correct. Basta meron basta yung sa puso mo, si Allah meron sa'yo. Yes. Correct. Totoo yan. Kasi sa Islam, ang sukat ng pagiging matiwasay, tahimik, masaya ang buhay mo, yung makontento ka kung ano ka. Kasi yun nga, sinasabi ko sa inyo, iwan din natin ang lahat. Mawala ang lahat, huwag lang mawala ang Islam. Diba, bro? Si Sister Angelica ba? Angela. Ikaw, Angela. Anong nakita mo sa Islam na parang nagbigay sa'yo ng linaw na kusang gusto mo itong tanggapin? Meron lang pong gustong malaman tungkol po sa Islam. Kasi meron din po akong mga kaibigan na Muslim na nagsasabi na maganda mag-Islam kasi matiwasay nga po gano'n. Katulad din naman po ng mga Christian na hindi naman po lahat pare-parehas ng paniniwala din. Pero hanggat meron sa puso mo ang Diyos or si Allah, magiging maganda ang buhay mo talaga. Correct. Totoo yan. Kasi, bro, kung tutunghayan natin, sino ba si Allah? Si Allah, siya mismo, yung nagsabi mismo sa Quran, na sabi niya, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimi salata li dhikri. Sinabi niya ganun. Sabi niya, katotohanan, ako si Allah, walang Diyos na nararapat dapat sambahin maliban sa akin. At itaguyod ang inyong pagpapaterapa bilang pag-aalaala sa akin. Ang ibig sabihin ng pangalang Allah, na siya mismo ang pumili niyan at siya mismo nagmamay-ari niyan at hindi siya, kumbaga, binaptize o hindi siya diniscover ng kahit sinong propeta na siya lang nagbigay ng pangalan ng Allah. Hindi katulad ng mga ibang Diyos-Diyosan, si Buddha, si Zoroastrianism, ginagawang Diyos-Diyosan niya na ang nagbigay ng pangalan nila ay mismo ang mga tao na sumamba sa kanila. Pero si Allah, siya nagpakilala. Dito mo makikita ang pagkatunay niyang Diyos. Nang ibig sabihin ng Allah, pinakataas-taasan na pinupuri, niluluwalhati ng palagian ng lahat ng bagay, ng lahat ng nandito sa sanlibutan. Jamson, tignan mo bro, kung tayong mga Muslim o tayong mga tao hindi natin purihin ng Allah, walang mawawala sa Kanya. Dahil siya ay wal-ghaniyul hamid. Pinakamayaman siya sa lahat ng papuri. Hindi siya nangangailangan ng purihin natin, sambahin natin, dahil bago pa niya tayo likhain, nandyan na siya. Kung bakit natin siya sinasamba, bakit tayo gagawin ng kabutihan at mga pinag-utos niya? Dahil ito ay para sa sarili nating kabutihan, sarili nating kaligtasan. So, pinakatas-taasan, siya ang Allah na pinupuri ng lahat ng anumang lahat ng kanyang nilikha dito sa sanlibutan. So, wallahi, sa totoo lang bro, kung isa sa buhay ninyo ang Islam, at puso't isipan, dito nyo mararamdaman ang tunay ng tamis ng pananampalataya. Tanging kaligtasan. Yung sinasabi ko, mawala ang lahat, huwag lang mawala ang Islam. So ngayon, explain ko sa inyo muna, kasi bago kayo magsyahada, ay explain ko sa inyo yung pagdarasal, yung pagpapaterapa. Para din ito sa mga nanonood sa atin, para makita nila kung paano at bakit ganyan magdasal ang Muslim. Okay? Bago ka magdasal, kasi una, pag nag-Muslim ka, ang sumunod talaga magdasal ka ng 5 beses sa isang araw. Ipinag-utos ito ng Allah. Wa aqimi salata li dhikri. Itaguyod ang inyong pagpapaterapa bilang pag-aalala sa atin. Pag-aalala sa Kanya. Dahil kung Muslim ka man, o maranaw ako, o sinasabi niyang Muslim siya, kung hindi siya nagdarasal, nagkakasala siya sa Allah. At malaking kasalanan ito. Pag hindi ka napatawad ng Allah, maaari ito ay hindi ka tanggapin sa paraiso. Dahil ang pagitan natin ng mga hindi naniniwala at tayo na naniniwala sa Kanya ay ang sala. So ang pagsala, ito ay ating ugnayan sa Kanya. So bago magsala, halimbawa bro, nandiyan yung tubig. Maghuhugas ka, sasabihin mo, Bismillah. Okay? Sabihin mo nga, Bismillah. Ito, Bismillah. So nandiyan yung tubig. Nabasa ito lahat. Pagkatapos, magkukuha ka, magmumugmug ng 3 beses. Actually, itong sinasabi natin 3 beses, pwedeng 1 beses lang. Lalo na kung maliit ang tubig, lalo kung napakalamig masyado, yun ang wajib, yun ang pinag-uutos 1 beses. Pero kung maluwag
at maraming tubig at okay lang, ang sunnah na ginawa ni propeta na ipinag-utos niya 3 beses. Magmumumog ka ng 3 beses. Oo, magagaroon ka niyan. Tapos, pag nakapagmumog ka, ugasan mo rin ang ilong mo. Ganyan. So, ang ilong mo, wag mo naman siguro ipasok lahat dito yung tubig para hindi sumakit yung sa ulo mo. Di ba? Minsan pag napasok ka ng tubig, ano? Tapos, ganun lang. Sisinga. Tapos, kukuha ka ng tubig. Tapos, lalagyan ito ng tubig. May tubig na yan, may kripo. At ibubuhos mo sa buong mukha mo. Buong mukha. 1, 2, 3. Okay? So, pag nabuhos, ngayon, ang sumunod ay ang kanan kamay. Sa Islam, dapat nagsisimula tayo laging kanan. So, kanan kamay, babasahin mo yung tubig dito, lalagyan mo. Yan. Ibabalik mo siya doon. Siguraduhin mo na lahat ito ay nabasa ng tubig, bro. Nabasa na ito una eh. May tubig na yung lahat. So, nabasa. 1, 2, 3. Maganda itong dinidemonstrate natin kasi kayo na bagong pasok sa Islam, makikita ninyo talaga ito. Hindi nyo ito makakalimutan dahil on the spot na tinuturo sa inyo. Okay? So, pagkatapos ng 3 beses, dito rin 3 beses. Okay? Pagkatapos ng 3 beses din dito, lahat, yung tubig na yan, mula dito sa siko, lahat. Sa harap, dito sa ibabaw. Ganyan. Pagkatapos, kukuha ka ng kunting tubig at i-applause mo sa buhok mo, sa ulo. Tapos, ibabalik mo siya dito. Tapos, ipapadaan mo dito sa tenga mo. Ganun lang. 1 beses lang yun dito. So, lahat 3 beses. Pero yung sa ulo na maghahaplos ka lang ng tubig dito, idadaan tapos sa tenga, tapos na. Hindi pa nagtatapos yun dahil ang pinakahuli ay yung sa paa. Yes. So, ang paa, siyempre, dapat tatanggalin ng medyas. Saka na kung pwede ka mag-medyas, bago mo ipasok, pwede rin nagagawin na nandyan na yung medyas mo, uulitin mo lang siya, i-haplos mo lang pag naka-medyas ka na nakapag-ablution. Pero yung first time mo lang mag-ablution, kailangan tatanggalin mong medyas. Itong bukong-bukong na ito, hanggang dyan yung tubig na babasahin mo. At yung mga paa mo, itong tawag dyan, yung mga dito sa gilid, oo, babasahin din yan lahat. 3 beses din. 1, 2, 3. So, lahat yan nabasa. Then, sumunod uli yung kaliwa. Lagi una yung kanan. Okay, laging nauna ang kanan. So, laging 3, bro. Okay? Mugmug sa ilong. Tapos sa mukha. Tapos kanan na kamay at saka kaliwa. Tapos ihaplo sa buhok mo, sa tenga. Tapos yung paa, bukong-bukong. Yan ang susi ng pagpapatira pa. Pag hindi ka nag-proper ablution, walang saysay ang dasal mo. Kumbaga sa bahay, hindi ka makakapasok sa bahay kung walang susi. Sa Islam, hindi ka makakapasok sa Islam o hindi tatanggapin ng mga gawaing mabuti pag hindi ka nagsahada. Itong ginagawa niyo ngayon na magsasahada kayo, pagsaksi. At pag nagsahada ka na, kailangan magdasal. Pero hindi tatanggapin ng dasal mo, walang susi kung walang ablution. So the only way that our prayers will be granted and accepted by Allah is by ablution muna. Tapos yung sala, doon na tayo magsasala, magpapatira na. At dahil ang sala, yan ang susi sa paraiso. Kung makikita ninyo, ang Islam na sinasabi mong Muslim ka pero kung hindi ka nagdarasal, anong susi mo sa paraiso? Naghahangad tayo bro, di ba, paraiso? Ang mundong ito, pagsubok, pahirap, at hindi tayo mananatili. Di ba? So ang hangad talaga natin, paraiso. So para kung sino ang gusto ng paraiso ay magpatira pa. Okay, so ngayon, halimbawa nun, kasi nakuha nyo na yung ablution bro, di ba? So ngayon, ang gagawin ninyo ay ang pagpapatira. Pagdarasal. Susuko ka sa Allah. Ipapaubayo mo sa Kanya ang lahat. Hindi mo siya nakikita, pero nakikita ka niya at naririnig niya tayo. Dahil hindi natin pwede makita ang ating tagapaglikha dito sa mundo, matutunaw tayo at hindi kakayanin ng utak, ulo, mata natin. Pero magpapakita ang ating tagapaglikha sa araw ng paghukom. Doon sa mga taong tatanggapin niya sa paraiso. Okay, so ngayon, magdarasal, itong barong ibibigay ko sa inyo, itong in-explain ko sa inyo, basahin nyo lang nandito lahat. Ito actual lang na pinapakita ko sa inyo para makita nyo na anong paraan. Kasi lahat ng detalyado nandito.
So halimbawa, magdarasal ka, sa Islam may 5 beses na pagdarasal. May simple yung iba, grabe ang Islam, ang daming pagdarasal, 5 beses, baka hindi makayanin, isipin nyo. 5 beses sa isang sala, 5 or 10 minutes lang bro. Tapos 24 hours tayo na nandito sa mundo ng kain, chismis, tulog, lahat ng ginagawa mo. Itong sabihin mo na kumpletuhin mo ang sala mo, 1 oras lang, hindi natin magawa para sa ating sariling kaligtasan ng kabutihan na para ito ay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ganot pa rin tayo masyadong nanilinlang ng ating sarili dahil sa makamundong bagay na nandito tayo. So ngayon, magdarasal, sasabihin mo ulit, Bismillah, di ba? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ang pagdarasal, 2 beses sa Fajr na 5 o'clock at ngayon 5:25 in the early morning. Narinig niyo yung adhan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yan. Tapos ang sumunod na naman ay yung Duhur na 12:10. 12:10. Yun, 4 rak'ah. Tapos sumunod na naman 3:10, 4 rak'ah ulit. Yung Maghrib kanina 5:27, 3 rak'ah. Itong kanina, Isha, which is 7:10 o'clock, 7 p.m. dito sa Riyadh, 4 rak'ah. So, nandyan din lahat yan. At importante na explain ko sa inyo. So, ganun bro, memorize nyo. Magsasabi ka, Allahu Akbar, Ya Allah, surrender, susuko ako sa iyo. Kakalimutan ko ang mundo. Ya Allah, ito ang gusto mo sa akin, magdarasal, magpapatira, ang lahat ng biyaya na binigyan mo sa akin. Allahu Akbar, yan. Babasahin natin yung Fatiha na dapat yun ang una na memorize ninyo. Una, siyempre, hindi nyo pa alam, pero step by step. Inshallah, may memorize nyo din yan. Sasabihin mo lang, yung Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bro, kung titignan natin, napakaganda ng ibig sabihin niya. Lahat ng papuri luwalhati sa iyo na nag-iisa, Ya Allah, na wala kang katambal, wala kang kasama. Ikaw lang pinupuri, niluluwalhati ng lahat ng nilikha mo, ng mga bagay, ng lahat ng nandito sa mundo. Na ikaw ang Panginoon ng lahat ng sanlibutan, hindi lang mundo, ang mga lahat ng planeta, ang lahabas ng mundo. Ar-Rahmanir Rahim, ang pinakamahabagin at maawain. Tingnan mo, ibig sabihin nun. Maliki Yawmiddin, ikaw ang Diyos na ikaw ang may kapangyarihan sa araw ng paghukom. Wala nang iba, ikaw lang nag-iisa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, dahil ikaw ang Panginoon ng lahat, ikaw ang Panginoon sa mundo at lalo na sa araw ng paghukom, wala kami hinihingian ng tulong, gabay, anuman maliban sa iyo. Ya Allah, bigyan kami ng patnubay na panatilihin sa Islam. At huwag yung mga taong nangaligaw na sinunod ang kanilang kagustuhan sarili at kagustuhan ng Satanas, at gabayan mo kami na panatilihin sa katulad ng landas na binigay mo na landas kay Propeta Muhammad, 10 ng kanyang mga kasamaan. Pagkatapos yun, waladhalin, amin. Ibig sabihin, mag-aamin tayo. Tapos ganito bro, Allahu Akbar, ganyan. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ang laluwalhati sa Allah, ang pinakadakila. Ganun yun. Tapos magsasabi ka na naman, Allah, Sami Allah, liman hamida. Si Allah ay naririnig niya ang lahat ng sinumang pumupuri sa Kanya. Yun ang ibig sabihin nun. Pero, mashallah, tignan mo ang tunay na pagsamba sa Diyos. Ang mukha mo, lahat itong parte, isusuko mo sa Allah, nandyan tayo sa lupa. Galing tayo sa lupa. Magbibigay yun sa atin bro ng aral, di ba? Tapos, to, magagaganyan nga dito sa lupa, kailangan malinis yan, sa masjid, o sa bahay mo, kailangan may mabibili kayo na, mas kayo hindi kinakailangan na bibili kayo ng sajada o sasabihin yung prayer mat, at least malinis yung ano, di ba? Sasabihin mo, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. 3 beses. Tapos magsasabi ka, Allahu Akbar, gano'n. Lahat ng itong mga sinasabi ko, itong action ko nandito sa libro, actual lang ito na ipinakita ko sa inyo bro. At yun ang gagawin ninyo pag once na kayo ay tumanggap na sa Islam. Na tinanggap nyo ito na buong buo. Okay kapatid? Handa na ba kayo mag-Muslim? Ha? Ng kaligtasan, nakita nyo, wala, ngayon lang ako nakapagganyan sa inyo na sinong nag-Muslim na ipinakita ko ng actual itong pagdarasal. At nakita ninyo, mashallah, kung paano tayo sumusuko sa Allah, di ba?
Okay, gumanito kayo. Bilang pagsaksi sa tunay na nag-iisang Diyos. Ganito yan, di ba? Repeat after me, bro. Sabihin nyo, ashhadu Asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa ashhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Abdullahi Abdullahi wa rasuluh. wa rasuluh. Ako'y sumasaksi Ako'y sumasaksi walang Diyos walang Diyos na dapat sambahin na dapat sambahin maliban sa Allah. maliban sa Allah. Ako rin ay sumasaksi Ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad na si Propeta Muhammad ay bilang huling sugo ng Allah ay bilang huling sugo ng Allah at kanyang alipin. at kanyang alipin. Ako rin ay sumasaksi Ako rin ay sumasaksi na si Hesukristo na si Jesucristo ay bilang alipin ng Allah ay bilang alipin ng Allah at kanyang propeta. at kanyang propeta. Alhamdulillah. Congratulations, sister. At ikaw, bro. Wallahi, congratulations sa pagtanggap nyo sa Islam. Napakagaan. Parang nawalan kayo ng tinik. Parang Ano naramdaman mo? parang yung feelings mo parang yung tinanggap mo yung panibagong buhay. Correct, bro. Panibagong buhay. At ang kagandahan nun, ano man ang kasalanan ninyo na nagawa nyo noon, ngayon sa oras ng pagpasok nyo sa Islam, pawawalain nyo ng Allah. Dahil hindi nyo yun alam. Ngayon, nagsisimula ngayon ang bagong buhay ninyo, bro. Sa buhay na katahimikan, kapayapaan, isabuhay nyo lang ang Islam. Napakaganda ng Islam, sa totoo lang. Kung isa sa buhay ito ng isang Muslim. Okay? Alhamdulillah. So, anong masasabi nyo, bro? Bilang panguli, anong comment sa pagtanggap mo ngayon sa Islam? Yan yung parang pag tinanggap mo yung si Allah bilang isang yun yung kinikilala mo taga-sugo Diyos, sa buhay oo. ng Diyos. Siya na mismo yung bahala sa buhay mo, Correct. sa buhay namin, sa magiging asawa ko po. Mhm. Sana po maging matiwasay na lahat. Inshallah. Maging halal lahat. Yes. Alhamdulillah. Yung buhay mo mababago niya. Correct. Panginoon. Ikaw naman, sister. Anong masasabi mo sa pagtanggap mo ngayon sa Islam? Oh, naiyak ka na, sister. Pati tuloy ako, natatouch sa'yo. Sa totoo lang. Dahil iba talaga pag pumasok tayo sa Islam at tinanggap natin ang katotohanan. Anong naramdaman mo sa pagtanggap mo ngayon sa Islam, sister? Nung nagsasahada ka, di ba? Nung nagsasaksi. Magaan. Magaan, correct. Naniniwala ako na siya rin patsat. Correct, correct. At siya ang totoong Diyos na nararapat sambahin. Yung sinasabi ko nga, ito ang tanging kaligtasan. Wallahi, ito ang tanging yaman. Alhamdulillah, hiniling ko sa Allah na patawarin kayo sa inyong mga kasalanan, tanggapin kayo sa paraiso, at manatili tayo sa Islam. Ha? Bro, inshallah, manatili lang tayo sa Islam. Napakagaan yan, totoo yan, para tayo natanggalan ng tinig. At gabayan nawa kayo ng Allah at patnubayan tayo hanggang sa muli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.